Tapos magnakaw, nasiraan pa ng motor at huminto sa gitna ng kalsada sa Davao City ang tatlong sospek na ito. Sila ang mga nanloob sa isang pawn shop sa Calle Ilustre ng syudad. Nasa 40 million pesos na halaga ng mga alahas ang tinangay ng mga sospek. Pero sa kabila nito, viral ang mga posts online na nagdududa sa tunay na motibo ng krimen. Una, kung big time ang mga magnanakaw, bakit motorsiklo lang ang kanilang getaway vehicle? Kaya nga. Mahigpit ang Davao City may sa mga duda checkpoint, dyan. lalo na sa pagsuot ng helmet ng mga nakamotor. Imposible raw malusutan ng mga otoridad, lalo't walang helmet at overloaded pa ang mga suspect habang sakay ng isang motor. Dito na lumutang ang hinalang #fake robbery, kung saan tinitingnan ang posibilidad ng isang black Fake propaganda robbery. laban sa Davao City government sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Sebastian Duterte. Sa gitna na rin ito ng patuloy na umiinit na tensyon sa politika sa pagitan ng Mayor Duterte at ng administrasyon. Ang anggulo ng fake robbery ay nakarating kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Dapat maimbestigahan talaga yan thoroughly, no? Kung anong punot dulo niyan, kung yan ba ay stage na hold up at merong ang habol ay hindi talaga yung hold up itself, kundi ang pagpapahiya sa Yes. gobyerno, local government ng Davao, dapat ma-establish natin yan. Pangatlo ang Davao City mula sa Chiang Mai ng Thailand at Singapore bilang isa sa mga pinakaligtas tirhan o safest city sa buong Timog Silangang Asya. Batay ito sa website ng Numbio na nagbibigay impormasyon tungkol sa cost of living, crime rates, healthcare, pollution, traffic at quality of life sa iba't ibang lungsod at bansa sa buong mundo. Sa ngayon, nahuli na ang isa sa tatlong suspect sa pagnanakaw. Alam mo, kung Pakita magkagawa yung ka ng titik krimen niyan. sa Davao, siguro yung talaga na well-planned, well-coordinated yung mga movements ninyo para maging totally successful kayo. Pero sa pangyayari na yun, isipin mo, naka-display ng Oo, armas. para so, anong purpose? Para ma-record, para makuha sa CCTV at masisira ang reputasyon ng Davao City. So, kailangan talaga ma-establish. Nahuli man yung isa, may lalabas at kakanta yan kung may anggulo na gano'n na posibleng aminin niya yan. Opo. Siguradong kakanta yan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa krimen, tiniyak ng mga otoridad ang kahalagahan na matukoy kung sino ang mga nasa likod at ang tunay na motibo nito. Hindi rin daw palalampasin ng PNP ang anggulo ng manipulasyon. Sa ngayon, nagpapatuloy mahigpit na seguridad sa Davao City at inihikayat ang publiko na mahinahon at maging mapagmatsyag. Para Tama. Tama si Senator Bato. Stage, ano yan? Baka stage robbery yan. Stage hold up or fake robbery. Imposible, napakahigpit ng Davao City. Tapos nagdi-display ka ng fire ng long arm mo dyan. Nakasakay pa kayo ng motorsiklo. Kasi yung mga, dito kasi kayo magdududa. Kasi kung talagang mga yung mga professional na mga hold-upper or robber, talagang mayroong exit vehicle yan sila. Mayroong naghihintay sa unahan na may sasakyan na mga klase ba, Mendia ba, mga van yan. Na matapos makuha mo ang ilang milyong halaga na mga gold, mga alahas na ginto, tapos motor lang kayong tatlo, may problema pa yung motor ninyo, tapos naka-display pa yung long arm na armas ninyo. Ayan, nakakaduda yan. Kaya tama si Senator Bato, dapat talagang ayusin ang pag-imbestiga dito at pipigain itong hayop na to. Baka fake robbery nga talaga ito dahil nga talagang gusto nilang sisirain ang reputasyon, ang dignidad ng Davao dahil nga so many years, mga dekada-dekada, puro Duterte ang nagpapatakbo sa Davao. Duterte ang mayor, vice mayor, o kung ano man. Kaya talagang plano yan, naggustong sirain talaga ang Davao. Kasi tingnan nyo nga sa social media, yung mga post-post doon na ang Davao, mayroon daw nalimas na mga drug den sa Davao, ganyan sa Davao City, may nahuli na mga shabu, ganon. Kasi nga ang propaganda talaga ni Tatay Diggs na malinis talaga ang Davao. Wala talaga yung mga druga-druga doon sa Davao. Hindi talaga yan makapag-stay ang mga gago na mandurugas ng druga sa Davao. Pero ngayon, grabe
palaging may mga balita sila sa social media. Yan ang nagpapakatotoo na talagang gusto nilang sisirain ang Davao City. Dahil nga Duterte. Yan, ganito ang administrasyong bangag. Sabi pa nga ni Maharlika, hindi ko talaga makalimutan yung paulit-ulit na sinasabi ni Maharlika, na marching order daw yan ni Lisa Butod Satanas Demonyo. Marching order niya na ang lahat na nasa Duterte sisirain, ang lahat ng mga kung ano-ano na lang, hanapan ng butas, imbestigahan. So itong Davao, dahil Duterte ang namumuno, talagang gustong sisirain. Gustong sisirain ang reputasyon ng Davao City na pinaka-safest city sa lahat ng buong Asia. Yan, ganito kawalang hiya ang gobyernong ito, Marcos Bangag. Ikaw, Marcos Jr., isa ka ding pulburonik, magpa-hair follicle drug test ka na, kupal kang bangag kang Marcos, presidente ka. Sabi pa ni PRRD, isa kang addict, drug addict ka, Marcos Jr., magpa-hair follicle drug test ka na, putang ina ka. Ikaw ang leader ng mga wala kang pakialam sa mga krimen sa Pilipinas na nangyayari ngayon. Nang dahil sa iyo, gago ka, lumalabas na naman tong mga kriminal sa kalsada. Tinanggal na ito ni PRRD noon, ang mga matitinong tao na ngayon ang naglalakad noon sa kalsada, ngayon binalik mo. Tang ina ka. Pinagbibibibi nyo pa itong mga drug addict sa kalsada. Kayo ang mga nagbibigay ng permit na gagawa at maglantara na itong mga mga kriminal sa kalsada. Kaming mga matitino na maayos ang mga utak, hindi mga addict, kami na ngayon ang natatakot sa kalsadang maglakad. Kahit nga araw-araw kang maglakad, makikidnap ka pa, hindi lang makidnap, hold up, lahat na, andyan, ngayon. Kaya nakakatakot talaga sa Pilipinas. Kaya sasabihin mo ngayon, na sasabihin pa ni Marbil, na bumaba daw ang krimen, ay lang hiya ka, Marbil. Maglakad ka nga, Marbil. Maglakad ka sa kalsada, tingnan mo kung ilan ang namamatay sa araw-gabi. Sa isang araw at gabi. Ay, mga dalagita, nakikidnap, namatay, ni-rape. Mga bahay na nilusob ng mga pulis. Marami na rin ngayon mga pulis na mga sindikato. Yun lang sa Caloocan, yung isang araw, nilusob nila yung bahay na wala silang warrant of arrest. Kay kuno pumasok doon yung hinahabol nila sa bahay na yun. Tapos hinahalughog na nila. Ano ngayon? Sino ngayon ang mga abusado? Sa inyo rin, mga gobyerno kayo. Nakakahiya kayo. So nangangako pa ba kayo na may mga turistang magdagsaan sa Pilipinas? Nangangako ka pa ba, bangag, na may mga investor na pupunta ng Pilipinas na mag-invest? Tang-ina ka, 3 taon ka na, walang investor na pumasok sa Pilipinas? Puro pambubudol at kasinungalingan lang ang pinagsasabi mo? Sino ang pumasok na investor sa Pilipinas? Kung ganito ang kriminalidad sa Pilipinas, araw-gabi may patayan, barilan. Yung electricity ang mahal, tubig ang mahal, ang bilihin sobrang mahal. Marami na ngayon ang naghihirap na halos hindi na makakain sa isang araw, ilang percentage na mga Pilipino na hindi na makakain dahil sa sobrang mahal ng mga bilihin. Tapos umaasa ka pa ng investor, ay putang ina ka, wala ka talagang utak, mag-resign ka, bangag, Marcos Jr. At magpa-hair follicle drug test ka, putang ina ka, presidente ka.